Alam mo, pinanood ko ang pelikulang Quezon. Kung hindi mo pa ito napapanood, panoorin mo please. Ang politika noon, pareho pa rin sa politika ngayon. Walang nagbago, pero pwedeng may baguhin. Personally, masasabi kong maganda siya. Hindi lamang siya feel good kasi pag uwi ko, I had to ask myself seriously. Totoo ba talaga yung pinakita? And so I searched. And sadly, it is true. Na ang sistemang pinakita sa pelikula ay hindi lamang katang-isip. Na ang mga political dances, mga pakitang tao, mga manipulasyon ay hindi lamang eksena sa pelikula. Hindi ito fiction. They were real and backed by historical references. Ayon sa mga historian, meron talagang naganap na strategy. Political strategy kung sasabihin. Marunong maglaro ng sistema, marunong magpaikot ng nasa paligid, marunong makisama sa mga nasa paligid, in that case, mga Amerikano, para makuha ang gusto niya. Gumamit ng propaganda, ng kapangyarihan, ng patronage, para mapanatili sa pwesto at sa kapangyarihan. Mapangalagaan, hindi ang bayan, kundi ang pangalan. At kahit na may totoong pagnanais na maging malaya ang bansa, totoo naman talaga yon, pero hindi natin maikakaila. Doon din nagsimula ang template at format ng Philippine politics. Na kung titignan ang politika ngayon, para bang pwede mong maisip o mapatanong, talaga bang nandyan sila para maglingkod? O maybe, nandyan sila for power over service, for performance over substance, for popularity over principle. At yan nga ba yung sinasabi kong pinakamalungkot? Yung politika noon ay parang nagiging kopya ng politika ngayon. Kaya hindi ko maiiwasang tanungin ang aking sarili sa totoo lang. Is it still worth it to be a nationalist? Is it still worth it to be patriotic? Kung parang tila ba pinaglalaroan lang tayo ng mga nakaupo at ng mga mauupo. Is it still worth it to hope and save this country? Kung ang sistemang sinumpa noon ay pareho pa rin hanggang ngayon. Para saan pa rin ba ang pagsisigaw ng mabuhay ang Pilipinas? Kung yung mismong mga namumuno ay namumuno na lang para sa pamilya, personal interest, ginawang negosyo ang posisyon, at hindi na namumuhay para sa bayan. Pero alam mo, kahit gaano kasakit, nakaisip at nag-iisip pa rin ako ng solusyon. I don't wanna quit on our country. I don't wanna quit on our blood. Sigurado may paraan. Kung ano yon specifically, hindi ako sure. Pero, eto mga ilan sa mga naisip ko. Number 1, bumalik tayo sa Panginoon. Totoo, sabi nga sa Psalms 33:12, Blessed is the nation whose God is the Lord. Nasa pera nga natin yan eh. Tignan mo, nasa 1,000. Pero minsan, sa pera na lang natin yan nakikita. Hindi na natin nakikita yung mensahe, hindi na natin na isa sa pamuhay. Kasi kahit anong reforma o sistema, kung walang takot sa Diyos ang namumuno, babalik at babalik pa rin tayo sa parehong gulo. Number 2, main subject dapat ng mga bata ang GMRC, Good Morals and Right Conduct. Simula preschool hanggang grade school, dapat malinaw na ang values bago pa sila pumasok sa sistema. Kasi kung hindi natin ituturo ang tama at mali, habang bata, hindi natin sinisigurado na sila ay mamili ng tama at hindi piliin ng mali, baka ang sistema mismo
ang magturo at maghubog sa kanila na gawin ng mali. Kaya simulan natin sa ugat. Kasi kung tama ang ugat, baka sakali, hopefully, tama rin ang maging bunga. Number 3, kabataan na may intact na values na mamuno. Alam ko namang walang perpektong leader. Lahat tayo nagkakamali. We don't live in an ideal world. We live in reality. Pero sana ang paglilingkod ang maging mas mahalaga kaysa sa pansariling interest. Paano mo ma-afford ang campaign na worth 1 billion na budget kung ang sahod mo bilang public servant ay 300,000 a month? Simple lang naman talaga ang sagot eh. Korupsyon at ang padrino system. Kaya, hopefully, mabago natin ito. Hindi man tayo makarating sa ideal world, pero pwede tayong mamili ng mga leader na hindi bulok ang values. Yung naipakita nila based on behavior ang tunay na integridad, hindi na lamang based on promises. Number 4, merit-based governance, hindi lamang patronage. Dapat yung pamumuno, hindi porket sikat, pwede na. Hindi porket may koneksyon, qualified na. Sa totoo lang, hindi lahat dapat mamuno. Hindi lahat dapat pwedeng mamuno. Diba? So, therefore, hindi rin lahat dapat piliting mamuno. Dapat meron tayong filter. Meron tayong selection process. Meron tayong qualification. Ganun talaga. Kasi kung mas maraming matitino ang tumindig, hopefully baka masaksihan pa natin ang Pilipinas na pinamumunuan ng tamang tao para sa tamang dahilan. Number 5, meron naman ng internet. Gamitin ito para mag-research, hindi yung maniwala lamang sa mga fake news at sa mga propaganda. Nasa pelikula nga yun di ba? Ginamit ang media bilang propaganda para sa pansariling interes. Pero ngayon, meron ng social media. Meron ng mga journalist, hindi lamang vloggers. Meron ng mga investigators. Gamitin ang resources ng internet para mag-research. Hindi lamang maniwala agad, kung hindi para magsaliksik. Alam nyo, wag na tayong pumayag sa kasabihang it's okay for the Philippines to be run like hell by Filipinos. Kasi hindi naman tama yun di ba? Ang dapat nating isabuhay ay ito. A Philippines run like heaven by Filipinos. Yung tayo mismo ay mamumuno, pero mamumuno ng may integridad, may disiplina, at may pananampalataya sa may kapal. May takot sa Diyos. Para hopefully, this is my hope and my prayer, isang araw, di na natin kailangan itanong kung worth it pa bang iligtas ang bansa. Kasi makikita na natin na may pag-asa ang Pilipinas. Alam nyo, change doesn't start in Malacanang, in the Senate halls, in the House of Representatives, in the mayor's office, or in government offices. It starts in every Filipino who still believes that righteousness can rule. Munting paalala lamang po from Coach Migs.